Ang mundo ay sumailalim sa panibagong Ice Age era, at ang temperatura sa buong mundo ay patuloy na bumababa ng walang kahit na anong senyales ng paghinto. Ngunit habang nagpapatuloy naman sa pagpapalakas ng loob ang isang reporter, ay sa labis na lamig, ay bigla na lamang itong nabagsakan ng nagyelong eroplano mula sa itaas. Dahil dito ay ang pinapanood na balita ng ating bida, ay biglaan na lamang na nawala. Sa labas naman ay may kung sino naman ang tumatawag sa kanya, at nagpatuloy pa ito sa kanyang pagtawag, kaya naman ay agad naman na tinignan ito ni Han Feng mula sa maliit na butas sa pintuan, at mula dito ay nakita niya si Haiwana, ang babaeng patay na patay siya. Kaya naman ay agad niyang pinagbuksan ito at tinatanong kung ano naman ang ginagawa niya dito. Matapos ay agad niyang inalok ang dalaga na pumasok na muna dahil sa masyadong mapanganib sa labas, ngunit bigla naman na pinigilan ito ng dalaga, at agad siyang hinalikan. Agad naman na sinabayan ito ng ating bida dahil sa pambihira lamang ang ganitong pagkakataon, kaya naman nang matapos silang magpalitan ng kanilang mga laway, ay bigla naman na nahiya si Han Feng at tinanong ito na kung bakit naman siya nito hinalikan matapos niyang pagbuksan siya ng pinto. Agad naman nitong sinabi na naisip niya na siya talaga ang tinitibok ng kanyang puson, bukod pa doon ay siya ang dapat niyang makasama, at kinailangan pa na mapunta sila sa ganitong sitwasyon upang makita niya ang tunay na kulay ng mga taong talagang mayroong pake sa kanya, at nais niyang samahan ito anuman ang mangyari. Matapos ay bamulong naman ito at sinabi na kung hindi ito naniniwala sa kanyang mga sinasabi ay bakit hindi nito pakiramdaman ang kanyang puso, dahil ngayon ay handa siyang gawin ang kahit na ano para sa kanya. Matapos ay pinisil naman nito ang puweten ng ating bida, at marahang hinagod ang kanyang alaga gamit ang kanyang hita, dahil dito ay bigla naman nananlambot ito. Kaya naman dahil dito ay sinabi nito kay Haiwana na hindi nito alam kung gaano kahalaga sa kanya ang mga sinasabi nito dito, ngunit ngayon ay nasa hindi sila magandang sitwasyon, ngunit agad naman siyang sinabihan ng babae na wag na itong magsasalita pa, at ang kailangan lamang nitong gawin ay ipikit ang kanyang mga mata para sa kanya. Matapos naman na ipikit nito ang kanyang mga mata dahil sa inaasahan niya na luluhod ito sa kanyang harapan, ay may kung sino naman ang malakas na inatake siya sa kanyang ulo. Sa nangyari ay gulat naman na napatanong si Haiwana na kung bakit nito pinaslang ang taong ito, ngunit sinabihan naman siya ng lalaki na huwag na itong magpaka-inosente pa dahil sa alam naman nito na dito din ang kanyang kakahantungan. Bukod pa doon ay ang mundo nila ngayon ay nasa matinding kaguluhan na at ang mabawasan ng isang bibig na kailangan makakain ay walang mababago na kahit na ano. Matapos ay sinabihan na lamang nito si Haiwana na tignan na lamang nila ang kung ano ang tinatago nitong mga pagkain, dahil kapag nagawa nilang laruin ng tama ang sitwasyon ay magagawa nilang makaligtas hanggang sa may kung sino ang dumating upang may rescue sila. Habang nakahandusay naman si Han Feng, ay napapasabi ito na hindi niya may galaw ang kanyang buong katawan, kaya naman ay mukhang mamamatay na siya, ngunit bago pa man siya mawala ng buhay ay nakita naman nito ang paglalandian ng dalawa sa kanyang harapan, kaya naman ay galit itong napasabi na ang lahat ng ito ay dahil sa walang puso na babae na ito, kaya naman ay kung magkakaroon siya ng pagkakataon na mabuhay ulit ay hindi na siya maghahabol sa kahit na sinong babae. Nang bigla naman siyang may nakitang liwanag sa kung saan, at ang liwanag na ito ay napakainit, kaya naman ay napatanong siya na kung ito na ba ang tulay patungo sa langit, ngunit nang magawa naman niyang mahawakan na ito, ay may kung ano naman na nangyari sa kanyang buong katawan, at hindi din nagtagal ay biglaan na lamang siyang sumabog. Matapos ng mga nangyari ay bigla na lamang na nagising si Han Feng at napatanong na kung ano naman ang ginagawa niya dito, makalipas ang 30 minuto, ay dinadama nito ang init ng kapaligiran dahil sa hindi nito naisip na magagawa niyang maramdaman muli ang ganitong klase ng init. Sabi nito na tinignan na din niya ang kalendaryo at ngayon ay June 28, at ang apocalypse ay mag-uumpisa sa July 15. Ngayon ay dapat ay patay na siya, ngunit bumalik siya kalahating buwan bago mangyari ang apocalypse, kaya naman ay napasabi siya na kung muli ba talaga siyang nabuhay. Ngunit sabi niya na ibang-iba ito ngayon, dahil sa may kung anong kakaiba ang nangyayari, dahil mula nang magising siya ay may kung anong kulay pula ang nagliliwanag sa kanyang kamay. Hindi naman ito nakakapaso o nakakasakit, at sa tingin niya ay wala din naman kahit na anong mayroon dito, ngunit inakala niya na imahinasyon niya lamang ito. Nang bigla naman siyang nabahing, at dahil dito ay bigla naman na nagbago ang kulay nitong red at naging green. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa mas lumaki pa ito,
kaya naman ay agad na itong pumasok sa kanyang kwarto, at nag-umpisa ng mapaisip. Napasabi na lamang ito na biglaan na lamang siyang nanghina dahil dito, matapos ay bigla naman na may pumasok sa kanyang isip na kung kagaya ba din ba ito ng mga manhwa story na kanyang nababasa, dahil ang bida doon ay laging nabubuhay, at banibiyayaan ng madayang kapangyarihan, ngunit wala namang nangyari para sa kanyang kaso. Dahil sa labis na siyang nagugutom, ay agad naman itong kumuha ng pagkain, ngunit walang kahit na anong laman ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na kapag hindi pa siya makakain ng kahit na ano ay maaari na siyang mawala ng malay dahil sa gutom. Nang bigla naman siyang may napansin sa dikalayuan, sabi niya na ito ay ang tira niyang roasted soybeans na mula pa noong bago maganap ang apocalypse. Alam niyang hindi siya mabubusog dito, ngunit sapat na ito para sa ngayon, at pagtapos ay magtutungo na siya agad sa pamilihan. Kaya naman ay agad na siyang kumuha ng isang piraso nito, at agad na inihagis sa kanyang bibig, ngunit bigla naman na sumabog ito sa kanyang bibig, at biglaan na lamang na tumubo. Sa nangyari ay napapatanong naman siya na kung ito ba ay ang roasted soybeans na kanyang isinubo, at bukod pa doon ay hindi na siya nakakaramdam ng pagkapagod pa, na maging ang ilaw sa kanya kamay ay nawala din, at mukhang may kinalaman ito sa soybean. Kaya naman ay agad itong kumuha ng isa, at agad na binuksan, at laking gulat niya dahil sa bigla na lamang na may kung ano ang nangyayari. Dahil dito ay namamangha naman siya dahil sa ito pala ang kanyang kapangyarihan, ang magawang makapagpatubo ng mabilis ng mga halaman, at nais niyang pag-aralan pang mabuti ang patungkol dito, ngunit ngayon ay may kailangan pa siyang gawin na mas importante, dahil kailangan niya na mag-imbak ng madaming mga supply bago pa dumating ang frozen apocalypse. Makalipas ng ilang sandali ay agad naman siyang lumabas patungo ng pamilihan, at sa paglalakad ay hindi naman maalis sa kanyang isip ang mga nangyari, dahil noong una ay kulay red ito at nagbago sa kulay green, ang makinang na kulay green ay may kakayahang magpalaki at magpatubo, at bilang kapalit na epekto ay bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso at nakakaramdam ng labis na pagkapagod. Kaya naman ay napapatanong siya na kung anong klase ng kapangyarihan naman kaya ito. Nang bigla naman siyang napahinto dahil sa may kung sino ang tumatawag sa kanya, at ito ay ang traidor niyang crush na si Haiwana. Matapos ay nagpa-cute ito sa ating bida at napasabi na mukhang isa itong tadhana, dahil sa mukhang sa iisang lugar din sila magtutungo. Sa nangyari ay napahinto naman dito si Hanfeng dahil sa nakaraang karanasan niya sa babaeng ito. Sa isip niya na ang babaeng ito, si Li Haiwana, ay isang diyosa sa kanyang panaginip sa loob ng 3 taon, nagawa na niya ang lahat upang mapasaya lamang ang dalaga, kahit pa alam niya na wala lamang siya para dito at ginagamit lamang siya para perahan, ngunit hindi nito inakala na sa huli ay magagawa siyang paslangin nito. Nang bigla naman niyang pinigilan ang kanyang sarili na manapak, dahil sa hindi pa ito ang tamang oras para sa kanyang paghihiganti, dahil sa kailangan muna niyang masigurado ang mga supply na kanyang kakailanganin, sinabihan naman siya ng babae na kung bakit naman ito nakatulala dahil sa kanina pa siya tinatawag nito, ngunit napasabi na lamang ang ating bida na dahil ito sa kanyang kagandahan kaya naman ay nawala siya ng kaunting sandali sa kanyang ulirat. Nang bigla naman na napatigil ang babae, at sinabi na dahil sa nagkatagpo na sila, ay bakit hindi muna sila mag-shopping na dalawa, na agad naman na tinanggihan ng ating bida at sinabi na abala siya ngayong araw, sa nangyari ay nagulat naman dito si Haiwana dahil sa hindi niya inaasahan ang magiging tugon nito sa kanya. Dahil sa nangyari ay napalingon naman ito sa ating bida, ngunit sa isip nito na hindi na niya magagamit siya bilang ang kanyang personal na ATM, dahil sa hindi na siya tanga na tulad ng dati. Matapos naman ang pagtatagpo ng dalawa, ay agad itong nagtungo sa isang malaking supermarket, at ang Waldemar Supermarket ay ang pinakamalaki at ang lahat ng mga supply na kinakailangan ng lahat ay mabibili dito. Sabi nito na noong tumama ang matinding pagyelo ng buong mundo, ay ang lugar na ito ay nagawang limasin ng kung sino sa loob lamang ng isang gabi. At walang kahit na sino ang nagawang matukoy kung sino ang mga gumawa nun. Kaya naman ay kailangan niyang mag-imbak sa abot ng kanyang makakaya bago pa tumama ang frozen apocalypse. Kaya naman ay agad itong nag-search ng mga pangunahing kailanganin kapag tumama ang ganitong sakuna sa internet, at ayon sa kanyang nakita ay ang pangunahing kailangan ay ang pagkain, damit pangontra sa lamig, pang-araw-araw na kagamitan, at fuel, kaya naman ay napasabi na lamang siya na masiyadong madami ang kailangan niyang may handa.
Nang napasabi na lamang ito na sa ngayon ay mayroon siyang malaking problema para magawang makapaghanda, kaya naman ay naiinis itong napasabi na anong magagawa niya sa perang mayroon lamang siya. Bigla naman siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Juan Hand Loan App, at sinasabi nito na na-approve na ang kanyang loan application, kaya naman dahil dito ay nakaisip siya ng magandang ideya. Sabi nito na madaming paraan para makakuha ng loan sa mga online lending apps at hindi na niya mababayaran ito pag dumating na ang oras ng frozen apocalypse. Sa kabilang banda naman, ay naiinis si Haiwana dahil sa pagtanggi ng ating bida sa kanyang nais na magpalibre. Sabi nito na isa lamang siya sa madaming mga manyakol na nagkakagusto sa kanya, kaya naman ay anong lakas ng loob nitong tanggihan siya. Sabi pa nito na ang kagaya niyang talunan na hindi man lamang magawang makabili ng sariling sasakyan, ay huwag nang aasa na magiging mabait pa at papansinin pa nito, dahil hinding-hindi na mangyayari iyon. Nang bigla naman itong napalingon sa kalsada, dahil sa may magandang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan, at mula sa loob ay sumilip dito ang ating bida. Sa nangyari ay nagulat naman dito si Haiwana, kaya naman ay agad itong napatanong na kung sakaniya ba ang sasakyang minamaneho niya, na agad naman ng sinang-ayunan ni Hanfeng at sinabi na kakabili lamang niya ito. Sabi pa nito na ang kanyang ama ay pinag-ipunan ito para sa kanya, at dahil sa naging maganda ang negosyo nito, ay pinadalhan siya ng pera upang bumili ng sasakyan. Matapos na marinig ito ng dalaga ay agad naman itong nag-inarte at mangiyak-ngiyak na sinabi na ang akala niya ay tinataboy na siya nito bilang kanyang kaibigan dahil sa nagawa niyang tanggihan ito. Kaya naman dahil sa mga nakitang ito ng ating bida, ay agad naman niyang sinakyan ang drama nito. At sinabi na bakit naman siya nito ipagsasawalang bahala, dahil sa labis na mahalaga ito sa kanya, dahil sa narinig ng babae, ay sinabi din nito na mahalaga din si Hanfeng para sa kanya, kaya naman ay bakit hindi na lamang sila kumain sa labas at manood sa sinihan ngayong araw upang mas makilala pa niya ang binata. Kaya naman ay tinanong nito si Hanfeng kung ano ba sa tingin niya ang kanyang naisip na gawin nila, ngunit laking pagtataka nito nang wala na siyang nakitang Hanfeng na kausap sa kanyang harapan, nang bigla naman siyang sinabihan nito na madami pa siyang hahakuting mga gamit at masyado pa siyang abala. Napatanong naman ang dalaga na kung bakit naman ito namili ng ganito kadaming mga gamit, na agad naman na sinagot ni Hanfeng na wala naman siyang kahit na anong dahilan, bukod sa binili lamang niya ang gustong-gusto niyang bilhin noon, ngunit mayroon siyang sorpresang inihanda para sa kanya. Dahil dito ay napasabi na lamang ang dalaga na uuwi na siya at aasahan nito ang sinabi ng ating bida sa kanya, matapos ay napangiti naman ito ng nakakaloko. Sa isip ni Hanfeng na hindi niya hahayaan na malaman ng babaeng ito ang patungkol sa kanyang pag-iimbak ng mga pagkain at mga kagamitan, dahil sa ito ay ang kanyang tiket para magawang makaligtas sa magaganap na frozen apocalypse. Kaya naman ay maghintay lamang siya, dahil kapag naganap na ang apocalypse ay makukuha nito ang nararapat lang na sapitin niya, lalong-lalo na sa taong tinulungan niya upang patayin siya, at sa totoo lamang ay nasa sabik na siya na dumating na ang araw ng matinding frozen apocalypse. July 15, ang araw kung kailan mag-uumpisa ang lahat. Ang pag-ulan ng matinding snow, at ang temperatura ay bumagsak sa -20 degrees Celsius. Para sa susunod pang mga buwan, ay ang temperatura ay magpapatuloy pa sa matinding pagbaba, at magagawang maabot ang pinakamababang temperatura na -70 degrees Celsius. Dahil doon ay ang mundo ay mababalot ng matinding yelo at snow, upang maging mahirap na para sa mga tao ang paglabas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya na mag-ipon ng madaming mga supply ng pagkain, at ang lahat ng ito ay kailangan na may balot at maselyohan ng maayos, dahil hindi dapat malaman ng kanyang mga kapitbahay na nag-iimbak siya ng madaming pagkain sa kanyang tahanan. Ang mga sensitibong mga supply ay kailangan na mailipat sa kanyang tahanan ng siya lamang at sa gabi kapag ang lahat ay tulog na. Sabi pa nito na matapos na maganap ang apocalypse ay ang kuryente ay magiging hindi maayos, kaya naman ay naghanda na siya ng generator at sapat na fuel upang mapanatili itong gumagana sa loob ng kahit na isang taon. Kapag tumama na ang frozen apocalypse ay ang heating system ay hihinto na, kaya naman ay kailangan niyang baguhin ang kanyang tahanan para sa independenteng pag-init, at isinama na din niya ang pagsasaayos at pagpapatibay ng kanyang mga bintana at pintuan upang proteksyon habang nasa loob siya nito. Kinailangan niya ng hiwalay na kwarto para sa mga inimbak niyang mga supply, at nagawa niyang matapos ang lahat ng kanyang paghahanda, at ang petsa na ngayon ay July 14, isang araw bago mag-umpisa na bumagsak ang temperatura,
kaya naman ay ang huli niyang dapat na gawin, ay ang pag-aralan ang kanyang abilidad. Upang magawang makaligtas sa parating na Ice Age Apocalypse, at ang umasa sa mga supply na kanyang nakuha ay hindi din magiging sapat, at ang kapangyarihan na mayroon siya upang manipulahin ang mga halaman ay ang tangi lamang niyang pag-asa. Ang lahat ng soybeans na ito ay nagawa niyang mapalaki gamit ang kanyang abilidad, ngunit masyadong random ang paglabas nito at hanggang ngayon ay hindi niya alam kung papaano niya magagamit ito ng tuloy-tuloy, kaya naman ngayon ay kailangan na niyang subukan na matikman ang nagawa niya, at umaasa siya na makakain nga ang nagawa niyang ito. Matapos naman niyang makain ang mga soybeans ay napasabi ito sa kanyang isip na gaya nga ng kanyang inaakala dahil sa totoong nakakain ito, at kahit papaano ay nagawa niyang mapatunayan ang kanyang abilidad sa paggawa ng pagkain. Ang susunod naman niya na gagawin ay ang alamin kung paano talaga gamitin ang mga ito. Sa ngayon ay tanging sa mga soybeans pa lamang niya nasubukan ito, kaya naman ay kailangan niyang makita kung gagana din ba ang abilidad na iyon sa ibang mga halaman. Nag-umpisa siyang sumubok ng umaga, at inabot na ng hapon, at dahil dito ay bumagsak ito at nawalan ng malay. Kaya naman ang magawa nitong magising muli, ay napasabi na lamang siya na labis na sumakit ang kanyang ulo dahil sa ginawa niyang iyon. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na sa tingin niya na ang kapangyarihan na iyon ay labis na malaki ang kapalit sa kanyang isip at katawan. Makalipas ng ilang sandali ay napasabi siya na kahit papaano ay may natutunan ito na kung ano sa kanyang abilidad, dahil bago pa man siya mawalan ng kanyang malay, ay nagawa na nitong subukan ito sa iba't ibang klase ng mga halaman. Ang iba ay walang naging epekto, ang iba ay tumubo mula sa pagiging buto patungo sa namumungang halaman na gaya ng soybeans, ngunit ang iba naman ay sumabog. Matapos na sumabog ng iba ay naging substance ang mga ito na kagaya ng uling ngunit labis na magaan, at ang kulay itim na substance na ito ay maaari niyang magamit upang gumawa ng apoy, kaya naman ay hindi na nito paaalalahanan ang patungkol sa pagpapanatili ng init sa kanyang kwarto. Matapos nito ay muli niyang sinubukan ng madaming beses, nag-focus ito sa pagkontrol ng kanyang paghinga, at nagawa niyang makapagpalabas ng broccoli, kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang siya na ang success rate para gawin ito ay talagang napaka-random, matapos ay nawalan na ito ng kanyang malay. Malungkot itong napasabi na hindi niya magawa ang makahanap ng kahit na anong pattern para dito, dahil tingin niya ay may kung anong prinsipyo sa likod ng kanyang abilidad upang magawang mapaganya ng maayos. Ngunit kahit papaano ay may kaunti na siyang pagkaunawa sa kondisyon para sa pag-a-activate nito. Sabi nito ay ang susi ay nasa kanyang kamalayan, kaya naman ay inisip nito na siya ay nasa kagubatan, ang kanyang katawan at isip ay parehas na kaysa ng kalikasan. Matapos ay binuksan nito ang kanyang mata, at masayang napasabi na tama nga siya, na ito ay konektado sa kanyang kamalayan. Kaya naman matapos ay agad niyang sinubukan ito sa karne na nasa kanyang harapan, ngunit nagtaka ito dahil sa walang kahit na anong reaksyon ang naganap, kaya naman ay napasabi na lamang siya na sa tingin niya ay sa mga halaman lamang ito gumagana. Hindi naman ito sumuko at muling inulit, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay wala pa ding naging resulta, at ang ipinagtataka niya ay nang siya ay nagme-meditate ay nakakaramdam siya ng dalawang maliwanag na kulay, kaya naman ay napasabi siya na hindi pa niya nagagamit ang kulay pula. Kaya naman sabi nito na ngayon ay susubukan naman niya ito, matapos ay agad itong nag-concentrate, at nang magawa nitong may palabas ang kulay pula, ay hindi naman nito nagustuhan ang naging resulta, at agad na itinapon. Sabi nito na ang karne ay nag-react sa kulay pulang ilaw sa kanyang kamay, ngunit nagmuka lamang itong naluto o kung ano paman, kaya naman ay napasabi na lamang siya na mukhang ito ang kakayahan ng kulay pula niyang abilidad. Pero sabi nito na mukhang mali siya, dahil sa tingin niya ay isa iyong proseso ng pagkabulok, nang bigla naman na may sumagi sa kanyang isip, at sinabi na kung ang kulay green na liwanag ay nagre-represente sa evolution ng bagay, at ang kulay pula ay kabaliktaran, ang pagkabulok, ay ano naman ang magiging resulta kung sakaling may pagsasama niya ito. Nang bigla naman itong nagulat sa resulta, dahil ang karne na kanyang hawak ay bigla na lamang na lumaki, ngunit ang kanyang ipinagtataka ay bigla na lamang na nawala ang soybean sa kanyang kamay, at mukhang ito ay nakipagsanib din sa karne. Kaya naman ay agad nitong sinuri ang karne sa kanyang kamay at hindi ito makapaniwala dahil sa ang amoy nito, kulay, at pakiramdam ay parang isang tunay na karne ngunit mas naging sariwa, kaya naman ay napasabi na lamang ito na uulitin niya ulit ang kanyang nagawa.
Makalipas naman ang ilang sandali na pagsubok muli, ay naiinis naman itong napapatanong na kung anong nangyari kung bakit ang lahat ng kanyang ginawa ay palpak. Kaya naman ay napasabi na lamang siya nakakalimutan na muna niya ito sa ngayon dahil aalamin na lamang niya ito sa mga susunod na araw, dahil ngayong araw ay naging produktibo pa din siya, at kung magagawa niyang may master ang kanyang kapangyarihan, ay siya ay ang matitirang nakatayo sa rurok ng mundo ng Frozen Apocalypse. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa ang mga pagkain ay hindi na mauubos, ngunit wala naman siyang pangdepensa na kahit na ano. Kaya naman ay agad itong nagligpit at sinabi na kailangan na niyang magmadali na makahanap ng mga armas bago pa bumaba ang temperatura, ngunit bigla naman itong natigilan, dahil sa dumating na ang araw na pinaghahandaan niya, at totoong nangyayari na nga ito. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad itong lumabas, at sa paglalakad ay napapasabi ito na ang temperatura ay bababa pa sa 45 degrees sa loob ng isang linggo. Kaya naman ay kailangan na niyang makahanap ng baril, ngunit ang pagbili nito ay ilegal, at bukod pa doon ay wala siyang kahit na anong koneksyon. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may napansin itong maingay sa di kalayuan, kaya naman ay napasabi siya na sa tingin niya ay nakita na niya ang lalaking ito, magmula sa estilo nito sa pananamit, at sa lugar na ito, ay tinatawag nila itong Brother Lee. Siya ay nakatira malapit sa kanyang kwarto, at ang kanyang reputasyon ay nakatalaga sa mga pagkuha ng mga kontrata sa mga proyekto, at sa tingin niya na alam nito ang lahat ng nasa paligid. Sabi pa nito na wala siyang matinong trabaho ngunit palagi itong umaarte na busy, kaya naman sa tingin niya ay mayroon itong mga koneksyon upang magawa niyang makuha ang kanyang kinakailangan, kaya naman ay agad niyang tinawag ito, at nahihiyang binati. Sa nangyari ay tinanong naman nito ang ating bida na kung magkakilala ba sila, na agad naman na sinagot nito at sinabi na siya si Hanfeng at nagkita na sila noong nakaraan, kaya naman ay tinanong niya ito na kung hindi ba niya siya naaalala. Dahil dito ay napasabi na lamang ito na dahil sa tambak na trabaho ay nawala na sa kanyang isip ang ating bida, kaya naman ay tinanong niya si Hanfeng na kung ano ang maitutulong niya dito. Agad naman na lumingon-lingon ito sa paligid, at nang walang nakitang tao sa malapit, ay ibinulong naman nito ang kanyang kailangan, upang mapasigaw ito at tinatanong kung bakit naman niya kailangan ang bagay na iyon, sa nangyari ay hindi naman ito makasagot. Matapos ay sinabihan naman siya nito na lilinawin niya ito sa ating bida, na hindi niya gawain ang gumawa ng ilegal, dahil ang patungkol sa mga baril ay seryosong negosyo, totoong may koneksyon siya pero hindi niya nais na masangkot ito sa delikadong sitwasyon. Agad naman na sinabi ni Hanfeng na nagkakamali siya ng inaakala. Dahil nais lamang niyang gamitin ito dahil sa kanyang personal na sama ng loob, at nais niya itong gamitin upang maging self-defense. Kaya naman ay sinabi nito na noong isang araw ay habang siya ay nagmamaneho ng kanyang bisikleta patungo sa kanyang trabaho, ay may matandang dumudura sa kung saan-saan siyang nakasabay, at nagawa siyang maduraan nito sa kanyang muka. Kaya naman ay agad niyang kinompronta ito ngunit muli siyang dinuraan sa kanyang muka. Kaya naman ay ginulpi niya ito, at nang matapos ay habang papaalis ang lalaki ay pinagbantaan siya nitong babalikan, kaya naman ay sa sumunod na araw, ay ang lalaking iyon ay anabangan siya kasama ng iba pa at sinabihan na gagawin nila ulit ito kapag muli silang magkita. Hindi pa siya nakaranas ng ganong klase ng kahihiyan, kaya naman ay nais niya ng sandata upang kanyang pangdepensa. Sa nangyari ay napaluhod naman ito at halos masuka dahil sa kababuyan ng nakaaway nito, sa nangyari ay napasabi na lamang si Hanfeng sa kanyang isip na imbento lamang ang lahat ng iyon. Nang bigla na lamang siyang hinawakan nito sa balikat, at sinabi na siya na ang bahala sa nais nito, dahil tatawagan niya ang kanyang big brother ngayon, na agad naman na nagpasalamat ang ating bida, kaya naman matapos ay inalok nito si Hanfeng na magbus na sila dahil sa hiniram ang kanyang Ferrari. At kung hindi lamang ay inihatid na niya ito doon, agad naman na sinabihan siya ni Hanfeng na wag na itong mag-alala pa dahil sa may dala naman siyang sasakyan. Matapos na makaalis ay habang nasa daan ay tinanong naman nito ang halaga ng sasakyan ng ating bida at sinabi nito na nasa 700,000 din, dahil dito ay napasabi naman si Brother Lee na hindi na din masama ang ganitong klase ng sasakyan, matapos ay sinabi nito ang direksyon ng kanilang pupuntahan habang kumukuha ng selfie, para may post sa Facebook. Hindi din nagtagal ay agad naman silang nakarating sa lugar, agad naman na naalerto ang mga tao sa labas dahil sa kanilang pagdating, ngunit agad naman nilang nakilala ang isa kaya naman ay tinanong nila ito na kung ito na ba ang bagong Tiger SUV,
At kung sa kanya ba talaga ito, na mayabang naman nitong sinang-ayunan. Sa narinig na ito ng ating bida ay napasabi na lamang siya na labis ang kapal ng mukha nito upang sabihin na sa kanya ang sasakyan na ito habang nasa malapit lamang ang mismong may-ari, matapos ay agad naman silang pinapasok na ng mga ito, matapos ay agad naman silang tinanong patungkol sa sinadya nila ng ganitong oras dahil sa madami pa siyang gagawin. Agad naman nitong sinabi na ang kanyang kasama ay may nais na bilhin mula sa kanya, at nais nito ang isang baril. Sa nangyari ay tinitigan naman siya nito ng nakakatakot, at tinanong na kung ito lamang ba, dahil ang akala niya ay dinalhan siya nito ng buyer na nais mamili sa kung saan siya mas interesado. Matapos ay agad naman na nag-utos ito sa kanyang kasama, na agad naman na pinakita nito sa ating bida at sinabi na 6,000 para sa baril na ito. Agad naman na nagsalita si Hanfeng na ang naiisip niya ay kung ano na mas mahaba, isang baril na mayroong telescope. Dahil dito ay galit naman siyang tinanong nito na kung ang sinasabi ba nito sa kanya ay isang sniper rifle, ay sa isip ba nito ay isa lamang itong shopping mall kung saan ay magagawa niyang makuha ang kahit na anong naisin niya, kaya naman ay inutusan siya nito na tanging maliit na baril lamang ang mayroon siya, at nasa kanya na kung kukunin niya ba ito o hindi. Agad naman na sumingit ang kasama nito at sinabi na mayroon itong rason para doon, dahil ito ay nagumpisa 5 taon na ang nakakalipas. Matapos ng ilang sandali, ay galit naman na napahampas ito sa lamesa dahil sa narinig nitong nagkaroon ng ating bida ng 3 anak sa kanyang asawa at wala ni isa sa mga ito ay sa kanya. Sa nangyari ay nahiya naman dito ang ating bida dahil sa ang kwento nito ay mas malala pa kumpara sa kanyang sinabi dito, matapos ay tinanong naman siya agad kung isang sniper rifle ba ang nais nito. Dahil ibibigay niya ito, ngunit maaaring abutin pa iyon ng ilang araw. Dahil dito ay agad naman na nagpasalamat ang ating bida sa kanya. Matapos nito ay inutusan naman niya ang kanyang alalay na agad na ayusin ang bagay na nais nito, at kung makakakuha ito ng semi-automatic ay ayun na ang kanyang kunin, at huwag na huwag kakalimutan na lagyan na din ng mga bala. Nang bigla naman na ibinigay ni Big Brother Leo ang maliit na baril sa ating bida, at sinabihan na tanggapin niya ito bilang ang kanyang regalo. Bago umalis ay muli naman na tinawag ni Hanfeng si Brother Liu, upang ipagtaka nito, matapos ay sinabi nito na isa sa kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho sa gobyerno, at sinabihan siya nito na dahil sa hindi magandang panahon, ay hindi magtatagal ay lilimitahan na ang pagbili sa mga supply, kaya naman ay mas mainam na mag-imbak hanggat maaga, sa nangyari ay tinitigan naman siya nito ng masama, at sinabi na gagawin niya ito. Matapos ay agad naman na umalis ang mga ito sa lugar, sa isip nito na nagawa na niyang makakuha ng mga supply, sunod ay ang armas, at magiging maayos na ang kanyang buhay para sa parating na frozen apocalypse. Ngayon ay ang kailangan na lamang niyang pagtuunan ng pansin ay ang patungkol sa kanyang abilidad, at kung magagawa lamang niya na maresolba ang problema sa pagkain, ay ang chance niya para makaligtas ay labis na tataas. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang pag-iisip, dahil sa bigla na lamang itong nadulas, sa nangyari ay agad naman siyang pinuntahan ng kanyang kasama at agad na kinamusta. Agad na sinabihan ito ni Hanfeng na agad siyang dalhin sa pinakamalapit na hospital, ngunit agad naman siyang tumanggi dahil sa wala pa itong lisensya, dahil dito ay inakay na lamang siya nito, at sinabi na mag-taxi na lamang sila. Makalipas lang ng ilang sandali, ay agad naman silang nakapunta sa pinakamalapit na hospital, ngunit dahil sa lumalalang panahon ay naging abala ang lugar na ito dahil sa dami ng aksidenteng nagaganap dahil sa madulas na kalsada. Matapos na lumabas ang resulta ng ginawang test sa ating bida, ay lumabas dito na nabalian siya ng buto, kaya naman ay kailangan niyang maghintay pa dito ng ilang oras para sa karagdagang obserbasyon. Sa isip naman nito ay naiinis siya dahil sa dami ng pagkakataon ay kung bakit kailangan pang mangyari ito bago tumama ang apocalypse, nang bigla naman siyang tinawag ni Brother Lee at sinabi na aalis na ito at tawagan na lamang siya kapag may kailangan pa itong kahit na ano sa kanya. Dahil sa dami ng mga taong nagtungo sa hospital gawa ng mga aksidente dahil sa labis na lamig, ay ang ibang mga biktima ay nasa mga hallway na lamang naghahantay, at ito ay ang umpisa ng parating na masamang kondisyon sa labas. Kaya naman ay napapatanong ang ating bida na kung gaano kaya katagal bago siya bigyan ng gamot, nang bigla naman itong may napansin, at ito ay ang head nurse sa lugar na si Nurse Jean. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na isa pala itong head nurse kahit na sa murang edad, dahil siguro ito sa kanyang kakaibang kakayahan,
kabaitan sa lahat ng mga pasyente, at bukod pa doon ay maganda din ito, labis na napakaganda. Nang bigla naman itong tinawag ng isang matanda sa kanyang tabi, at may nais na ipagawa sa head nurse dahil sa sumasakit ang kanyang likod. Ngunit habang ginagawa niya ito ay nakatutok naman ang cellphone nito sa pintuan ng langit ng dalaga, at walang kaalam-alam ito. Nang bigla na lamang siyang sinunggaban nito, ngunit dahil sa nagreklamo ang head nurse na nakikiliti siya, ay agad naman ang ibinaba nito ang kanyang kamay at dumakot sa isang pirasong pisngi ng dalaga. Sa nangyari ay agad naman na hinagis ng ating bida ang kanyang saklay, na agad naman na tumama dito, at agad na kinuha ni Hanfang ang cellphone nito, ngunit agad naman siyang pinigilan ng matanda. Matapos ay galit niyang sinabi dito na gaya nga ito ng kanyang inaakala, kaya naman ay sabi nito na bigyan siya nito ng rason upang hindi siya tumawag ng security. Dagdag pa nito na wala siyang balak na ibalik ang kanyang cellphone, at kapag muli niyang makita ito na gumagawa ng ganitong klase ng gawain ay papasikatin niya ito sa internet, kaya naman dahil sa mga sinabi nito, ay agad naman siyang napatakbo palabas. Matapos ay agad naman na sinabi ng ating bida sa head nurse na ang many okis na iyon ay binivideohan ang kanyang ibaba, na labis naman na ikinagulat ng dalaga. Agad naman niyang ibinigay sa dalaga ang cellphone at sinabihan na siya na ang bahala kung ire-report niya ito sa polis, o hayaan na lamang, at bukod pa doon ay maging maingat na siya sa susunod upang hindi samantalahin ng masasamang loob. Matapos na magpasalamat ng babae ay hindi naman niya pinansin pa ang sinabi ng ating bida at tinanong kung sumasakit pa din ba ang paa nito, na labis na ikinagulat ni Hanfang. Kaya naman matapos ay agad siyang inisikaso ng head nurse, na agad naman itong ipinagpasalamat, ngunit sabi naman ng babae na siya dapat ang magpasalamat dahil sa ginawa nitong kabutihan sa kanya. Nang bigla naman na naramdaman ng ating bida na ang kanyang paa ay nakalapag na sa burol kaya naman ay sa isip nito ay napasabi na lamang siya na ang isang ito ay mukhang walang alam sa mga nangyayari, nang bigla naman siyang tinawag ng kanyang kasamahan dahil sa kailangan ng mga ito ang kanyang tulong. Dahil dito ay agad naman na nagpaalam ito sa ating bida, at sinabihan na bumalik na lamang matapos ang isang linggo, matapos ay agad naman na umalis ito habang napapasabi na sa loob ng isang linggo ay sa tingin niya ay hindi na niya muling makikita ang head nurse na iyon. Sa sumunod na araw, ay ayon sa isang balita, ay sa loob ng 24 na oras, ay ang lahat ng rehiyon sa kanilang bansa ay makakaranas ng heavy snow at matinding pagbaba ng temperatura. Sabi pa nito na ayon sa mga report sa ibang bansa, ay maging sa Dubai, sa Egypt, at sa Amazon Basin, ay kitang-kita din ang mabilis na pagbagsak ng temperatura sa buong mundo. Ang mga expert, kasama ng mga espesyalist mula sa 46 na mga bansa, ay ang United Nations ay pinag-uusapan na ang sanhi ng hindi normal na pagbabago ng klima, at ayon sa mga eksperto ay ang malubhang paglamig ay hindi naman magtatagal. Matapos ay nagpaalala ito sa lahat na makinig sa mga utos ng kanilang local government, at panatilihing maging kalmado. Bukod doon ay huwag silang makikinig sa mga sabi-sabi o ang magpakalat ng fake news, at iwasan din ang pagbili ng madami upang ipunan sa kanilang mga tahanan dahil ang sakunang ito ay malapit ng magtapos. Napasabi na lamang si Hanfang na ito ay ang tipikal na pagsisinungaling ng gobyerno, pinapakain sila ng mga ito ng mga kalokohan upang paniwalain at huwag magpanik, kaya naman ay napasabi na lamang ito na kung hindi siya muling nagbalik sa kanyang buhay, ay sa tingin niya na maging siya ay maniniwala sa mga ito, ngunit hindi sa panahon na ito dahil sa nakapaghanda na siya. Ang lahat ng kanyang mga supply ay nagawa na niyang mapuno, kaya naman ay ang lahat ay nakahanda na, at wala na siyang dapat na ikabahala patungkol sa parating na frozen apocalypse. Nang bigla naman na tinignan niya ang mga nagpapanik nitong mga kapitbahay at mukhang pinag-uusapan talaga nila ang patungkol sa nagaganap na pagbabagong ito. Ngunit may napansin naman siyang kung sino na nagbibigay ng kanyang opinyon, at sinasabi nito na hindi lamang ito isang normal na pagbabago ng klima, dahil sa ang Ice Age Apocalypse ay mag-uumpisa na, dahil dito ay nagtataka naman siyang napapatanong na kung sino naman kaya ito, at sa paanong paraan niya nalaman ang patungkol sa parating na apocalypse. Kaya naman ay napasabi ito na sa tingin niya ay kailangan niyang mag-ingat patungkol sa misteryosong tao na ito, nang bigla naman niyang nakita ang mga mensahe sa kanya ni Haiwana patungkol sa sinabi nito sa kanya at hanggang ngayon ay naghihintay pa din ito, dagdag pa nito ay inutusan din siya ng babae na kung sakaling dadalaw sa kanya ay bumili muna ito ng mga makakain sa supermarket at maghihintay siya para dito, matapos ay sinendan naman siya nito ng isang litrato bilang pang-aakit.
Kaya naman ay napasabi na lamang si Hanfeng na sa ganitong klima ay naisip pa din ito ang magsuot ng maigsi upang akitin lamang siya, at mukhang nag-abala pa ito upang mag-utos na lumabas, kaya naman ay sinendan din niya ito ng larawan ng kanyang paanan na pinsala, at dahil dito ay nagalit naman si Haiwana at napasabi na maghintay lamang ang ating bida dahil sa makakaganti din ito sa kanya. Pangatlong araw matapos na magsimula ang pagbagsak ng mga snow, ang temperatura ay bumagsak sa -20 degrees. Sa unang pagbagzo ng apocalypse, ay mayroon pa silang mga umaandar na heating system sa kanilang mga tahanan, maging ang internet ay hindi pa din nawawala, kaya naman ay nagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na pangalawang araw pa lamang simula nang mag-umpisa ito ngunit naiinip na siya, at mukhang sa tingin niya ay ang pinakamalaking problema sa isang apocalypse ay ang pag-aralan kung papaanong kakayanin ang kalungkutan at pagkainip. Bukod pa doon ay ang kanyang paa ay hindi din maayos, at ang nabali niyang buto ay kailangan na maipagaling sa loob pa ng ilang buwan. Matapos ay nanood na lamang ito ng isang palabas sa TikTok, sabi dito na matapos na matahi ng mga doktor ang sugat ng pasyenteng tumalon mula sa ika-15 palapag na building, ay nadiskubre nila na ang mga internal organs nito at buto ay kusang gumagaling. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng ideya ang ating bida, at napasabi na kung bakit hindi niya naisipan ang tungkol dito ng mas maaga, matapos ay agad nitong inilapat sa kanyang paa ang kulay green nitong kapangyarihan. Matapos na masubukan ito sa unang beses, ay nakita niyang walang nangyayari, kaya naman ay muli niyang sinubukan ito, ngunit wala pa din, kaya naman ay nahiga na lamang ito at napasabi na mukhang nag-iisip lamang ito ng masyado, dahil sa inakala niya na ang green light ay magagawa din na mapabilis ang kanyang pagpapagaling. Matapos naman ng ilang sandali ay agad siyang nakatulog, at nanaginip ito ng kakaiba, dahil sa siya ay nakasakay sa mga malalaking tupa, at masayang pinapastol ang mga ito, ngunit bigla naman siyang inihulog ng kanyang sinasakyan, upang mahulog at mabalian ng kanyang paa. Nang bigla naman na dinilaan ng tupa ang napinsala nitong paa, ngunit agad naman niyang itinaboy ito, upang magalit ang tupa, matapos ay inilabas nito ang kanyang dila at nagawang palibutan ang kanyang paa, at nang matapos ay agad naman na iniangat siya nito, sa nangyari ay nakaramdam naman ito ng kakaibang ginhawa. Nang bigla naman siyang nagising ng pinagpapawisan, at sa isip nito ay napapatanong siya na kung anong klaseng panaginip naman ang nangyari kanina, ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa napansin niya na mayroong berdeng kulay sa kanyang paa. Makalipas naman ng ilang sandali matapos niyang alisin ang kanyang benda, ay napasabi naman siya na hindi na sumasakit pa ang kanyang paa, kaya naman ay mukhang tinulungan siya ng berdeng kulay sa kanyang pagpapagaling habang siya ay natutulog, kaya naman ay nais niyang subukan itong muli. Matapos na makakuha nito ng kutsilyo, ay agad naman niyang sinugitan ang kanyang daliri, at ginamit ang kanyang abilidad. Sa nangyari ay natuwa naman ito dahil sa tama nga ang kanyang naiisip. Sa labas naman ng gusali kung saan naroroon nanunuluyan si Hanfeng, ay kasalukuyan naman na nagtutulong-tulong ang ilan sa mga kapitbahay nito sa paglilinis ng harapan ng kanilang building. Nang matapos ay agad naman na nagpasalamat ang isa dito sa isang matanda dahil sa pagtulong nito sa kanila, ngunit sinabi naman nito na wala naman siyang halos na ginawa, dahil sa ang dalawang kambal ang halos gumawa ng mga gawain. Nang bigla naman na napasabi si Xiao Jiang na mukhang mas lumalala pa ang sitwasyon nilang ito, kaya naman ay kailangan na nilang bumili ng madaming mga supply pagkatapos, na sinang-ayunan naman ng matanda. Sabi ng matanda na patungkol sa mga supply, ay may naalala siya na kung ano, dahil noong nakaraang mga araw ay ayon sa kanyang narinig, na ang isang owner sa kanilang lugar, ay naghahakot ng mga supply dala ng isang maliit na truck na para bang ito ay bagong lipat lamang. Sinabihan naman siya ni Xiao Jiang na hindi ba normal lamang ang makakita ng ganon, dahil mukhang may kung sino lamang ang lumipat sa kanilang malapit, ngunit hindi naman sinang-ayunan ito ng matanda, dahil sa nakita niya ang mga gas tank at fireplace, na hindi normal para sa kung sinong lumilipat, at sa tingin niya ay para itong isang paghahanda para sa parating na taglamig. Natigilan naman ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang sinabi ng mga kasamahan nito na ang daanan palabas ay nagawa na nilang malinis, dahil dito ay napasabi naman si Jin Jian na ang lahat ay maghanda na dahil sa sabay-sabay silang magtutungo sa supermarket upang bumili ng kanilang mga supply. Sa nangyari ay napasabi naman ang kambal na masyado silang madaming kakailanganin bilhin para sa kanilang dalawa, kaya naman ay sasabihan na din ng mga ito ang kanilang mga magulang na maghanda na din.
Nang bigla naman na bumulong ang matanda kay Xiaojiang at tinanong na kung anong masasabi niya sa sitwasyon na ito, at kung sa palagay ba niya ay may kaugnayan sa nararanasan nila ang ginawa ng taong iyon, dahil dito ay napahinto naman siya sa tanong sa kanya ng matanda. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay sinagot naman niya ito na sa totoo lamang ay hindi siya nababahala sa bagay na iyon, dahil isa lamang itong snowstorm, at hindi din magtatagal ay matatapos din, kaya naman sa oras na mangyari ang araw na iyon, ay ang pamumuhay ng lahat ay babalik na muli sa normal, kaya naman sa ngayon ay hindi nito naiisip na may kaugnayan nga sa nangyayaring ito ang patungkol sa pagkilos ng kung sino. Dagdag pa niya na kahit sabihin nila na ang snowstorm na ito ay hindi titigil, at kapag ang kung sino sa kanilang mga kapitbahay ang mayroong malaking bilang ng mga supply, ay hindi ba maganda iyon para sa kanilang magkakapitbahay? Sa nangyari ay napasang ayon na lang dito ang matanda. Matapos na makapaghanda ng lahat patungo sa supermarket, ay sinabihan naman ni Xiaojiang ang lahat na magmadali na sila, dahil sa ang pagbagsak ng snowstorm ay mas tumitindi na, kaya naman ay susubukan nilang makabalik agad sa loob ng 3 oras, na sinang-ayunan naman ng lahat. Sa kinaroroonan naman ni Han Feng, ay habang natutulog, ay may kung sino naman ang tumatawag sa kanya mula sa labas, dahil dito ay agad naman siyang nagtungo doon at binuksan ang pintuan at nakita nito na ang dumating ay ang kanyang brother Lee, matapos ay masaya naman itong sinabi kay Han Feng na dinala na nito ang bagay na nais niya, at ito ay isang semi-automatic rifle. Sabi pa nito na ipinapasabi sa kanya ni Brother Liu na formal siyang magpasalamat dito, dahil sa maswerte silang nakapag-ipon ng mga supply ng mas maaga dahil sa sinabi ng ating bida sa kanya. Nang bigla naman itong napabuntong hininga, kaya naman ay tinanong siya ni Han Feng kung may problema pa ba ito. Kaya naman ay sinabi niya sa ating bida na kung hindi ba nito alam ang nangyari sa kanilang supermarket na nasa East District, dahil nagtungo sila dito ngayong araw matapos nilang maglinis ng snow sa kanilang daraanan. Ngunit ang supermarket na iyon ay nagawa ng limasin at ubusin ang laman nito ng kung sino noong nakaraang gabi. Sa narinig na ito ni Han Feng ay hindi naman ito makapaniwala dahil sa nagawang ubusin ang laman ng isang supermarket sa loob lamang ng isang gabi ng kung sino. Matapos ay agad naman na nagpaalam ito sa ating bida, kaya naman nang makapasok ito ay hindi pa din siya makapaniwala na may kung sino ang may kakayahan na pasekretong ubusin ang laman ng buong supermarket sa loob ng isang gabi, at sa papaanong nagawa naman ng kung sino yon. Sa mga comics at sa mga nobela na kanyang nabasa, ay ang mga superhuman lamang na may kakayahan na makapag-imbak ng mga bagay sa ibang dimensyon ang maaaring makagawa ng ganong klase ng bagay. Kaya naman ay napatanong ito na kung talaga ba na mayroong isang superhuman na may dimension type ability ang kasama niyang nabubuhay sa lugar na ito, at labis siyang nag-aalala para dito. Dagdag pa ng ating bida na mas kailangan pa niyang mapag-aralan ang kanyang sariling abilidad, dahil kung totoo ngang mayroon din superhuman na kagaya niya sa paligid, ay kahit papaano ay magagawa niya ang makalaban. Sa kanyang kasalukuyang pagkakaintindi, ay alam na nito na ang kanyang abilidad ay nakakaapekto sa lahat ng mga supply na pagkain, dahil sa may kakayahan siyang padamihin ito o palakihin. Ngunit ang success rate ay talagang napakababa. Ang soybean ay nagagawa niyang makapagpalabas ng 1 sa 10 piraso nito, habang sa mga karne naman ay 10 beses na ulit siyang nabibigo bago magawang makapagpalabas ng malaking piraso nito. Kaya naman dahil dito ay napatanong siya na kung bakit nangyayari iyon sa kanya, nang nagulat naman ito sa nangyari sa hawak niya, dahil sa naging uling lamang ulit ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na ang failure rate sa bagay na ito ay masyadong mataas, kaya naman ay kailangan niya malaman ngayong araw kung papaanong eksaktong gumagana ito. Makalipas naman ng ilang mga oras, ay nagawa din itong makapagpatubo ng isa, kaya naman ay labis siyang nakaramdam ng pagkapagod. Nalaman nito na ang paggamit ng kanyang kulay berde na kapangyarihan ay ang enerhiya na dapat na gamitin ay hindi pare-pareho. Ang bawat uri ng mga pagkain ay may kanya-kanyang nararapat na energy value, magreresulta ito ng kabiguan kapag nagawa ng mali. Nang bigla naman itong napasabi na mukhang pamilyar ang model na ito sa kanya, ito ay ang sikat na online dancing game noong 1 dekada na ang nakakalipas. Kapag ang energy value ay kagaya ng mga directional input keys sa larong iyon, ay ang ibig sabihin lamang ay ang energy input ay dapat na may tama sa kada segundo, at ang pinakahuli ay kailangan niyang tutukan ang critical point,
kaya naman dahil dito ay matagumpay siyang nakapagpatubo ng soybean. Dahil dito ay napasabi siya na ang susunod naman niyang susubukan ay ang sa karne, dahil ang mga karne ay ibang-iba kumpara sa mga gulay, dahil sa nagiging black liquid ito kapag nagkamali. Kaya naman sa tingin niya ay ang prinsipyo para sa bagay na iyon ay ibang-iba na din. Una ay kailangan niyang gamitin ang energy value na kinakailangan para sa karne, at ang oras na kailangan dito ay mas mahaba kumpara sa mga gulay, nang bigla naman itong pamalya. Kaya naman ay muli niyang inulit ng madaming beses, ngunit hindi pa din siya nagtatagumpay, at matapos ng ilang pagpalya, ay napasabi na lamang siya na kung bakit labis na mataas ang difficulty sa isang ito. Hindi naman siya sumuko upang subukan muli, at sa di mabilang na muling pagsubok nito, ay matagumpay niyang napalaki ang karne, at nang matapos ay agad naman itong napahiga dahil sa labis na pagkapagod, at napasabi na sa wakas ay nagawa din niyang makuha ang synthesis method para sa mga karne. Kinabukasan, ayon sa balita ay ito na ang kanilang ika-3 araw ng pagdanas ng snowstorm, at ang buong bansa ay nakakaranas ng malalang snowstorm sa kasaysayan. Kaya naman ay upang masigurado ang maayos na pamumuhay ng lahat, ay ang mga depensa, at mga hakbangin, ay ipinakalat na sa buong lugar. Dahil din sa malakas na snowstorm, ang lahat ng patungkol sa mga daanan, kuryente, at sa internet ay pansamantala munang ikakansela, kaya naman ay kailangan na mahinahong maghintay ang lahat habang hinahantay pa ang maintenance mula sa support personnels. Bukod doon ay ang gobyerno ay magpapadala ng mga pangunahing pangangailangan sa pinakanapinsalang lugar, kaya naman ay inaasahan nila na ang lahat ay manatili lamang sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa mga hindi inaasahang aksidente. Dahil dito ay napasabi naman si Han Feng na sa kanyang nakaraang buhay ay dito na mag-uumpisang mag-collapse ang lahat, matapos ay bigla naman na tumunog ang kanyang cellphone dahil sa mga mensahe na mula sa kanilang group chat. Nang makita niya ito ay napasabi na lamang siya na mukhang nag-aaway na naman ang kanyang mga kapitbahay, sabi nito na sa tingin niya ay nakita na niya ang patungkol dito sa kanyang nakaraang buhay. Sabi ni Xiao Jiang na mayroong mga owner sa kanilang lugar ang naubusan na ng kanilang mga pagkain dahil sa hindi na sapat ang kanilang naipong pagkain. Bukod pa doon ay hindi nila makumpirma ang pagdating ng mga ayuda mula sa gobyerno, kaya naman ay sa tingin niya na kailangan na nilang ayorganisa ang kanilang mga sarili at tulungan ang mga owner na humaharap sa matinding suliranin, at ang suhestyon niya ay ang mga owner na may mga sapat na supply ay kailangan na mag-donate upang masuportahan ang ibang mga naubusan na, at uumpisahan niya sa kanya dahil idodonate nito ang kalahati ng lahat ng kanyang mga supply na pagkain. Matapos ng ilang kumusyon ay sinang-ayunan naman at sinundan ng iba pa ang pagdodonate ng pagkain para sa ibang mga nangangailangan, at nakabuo sila ng isang samahan na kung tawagin ay ang Interim Owners Committee, at itatalaga nila ang kanilang mga sarili upang maging responsable sa pagpaplano at pagsuporta sa pagpapamigay ng mga na-donate na supply. Napasabi naman si Han Feng na sa tingin niya ay naalala niya na nangyari na din ito sa nakaraan niyang buhay, ito ay isa lamang plano upang magawang makuha ang mga supply ng iba nilang mga kapitbahay. Ika-19 ng July, ika-5 araw ng Apocalypse, ang temperatura ay bumaba na sa -40 degrees. Ang mga central heating system ay hindi na gumagana dahil sa matinding klima, kaya naman dahil dito ay ang lahat ay nag-iisip na ng mga paraan upang mapanatili nilang mainit ang kanilang mga temperatura. Ito ay kagaya ng kanyang nakaraang buhay, ang sitwasyon na ito ay magpapatuloy lamang sa paglala, pero hindi sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Habang masaya itong naglalaro ay bigla naman na may tumawag sa kanya, kaya naman ang sinagot niya ito ay tinatanong siya ng tumawag na kung siya ba ay si Han Feng, ang owner ng Room 1801, dahil siya ang taong nakatalaga sa Block 8 at kailangan nilang bumaba upang tumulong na linisin ang daanan sa labas ng building sa loob ng 20 minuto, at pagkatapos niyang gawin iyon ay magtungo ito sa basement sa car park upang pumirma sa kanilang tinatag na samahan. Sa nangyari ay agad naman itong nagtungo sa sinabi ng kanyang kausap, sabi nito na kailangan niyang ibaba ang posibilidad na paghinalaan siya ng kanyang mga kapitbahay, nang bigla naman silang natigilan dahil sa tuluyan ng natabunan ang kanilang pintuan ng makapal na snow. Nang bigla naman siyang tinawag ng dalawa upang magpatulong sa kanya, na agad naman itong pumunta, at nang matapos nilang pilitin na mabuksan ang pintuan, ay agad naman na pumasok sa loob ang matinding lamig na mula sa labas. Sa isip ni Han Feng na magyayelo sila kung ipipilit pa din nilang lumabas at maaari pa silang mamatay,
Sabi din ng isa na tanging mga tanga lamang ang lalabas sa ganong klase ng lamig sa labas, nang bigla naman silang nagulat nang may kung sino ang malakas na nagsalita, at sinabi na ngayon na dumating na siya, ay siya na ang bahala sa lahat. Mayabang na sinabi nito sa lahat na kung bakit sila umaakto na parang mga duwag, dahil ang tanging kailangan nila ay ang maging matapang, agad naman siyang pinigilan ng iba pa sa paligid at sinabi na papahupain na lamang muna nila ang panahon bago ito linisin. Hindi naman ito pinakinggan ni Brother Lee, bagkus ay matapang na nilusob ang makapal na yelo at matinding lamig ng paligid, kaya naman dahil sa katapangan nito, ay madali lamang siyang nakatagos dito, ngunit sa hindi inaasahan ay nakarinig naman sila ng malakas na pagsigaw ng tulong sa kanyang kinaroroonan, kaya naman ay agad siyang kinuha ng lahat, at agad na ipinasok sa loob. Matapos ay sinabi ng ating bida sa mga nakapaligid na ihihinto na nila ang gagawin sa lugar. Dahil sa kailangan na nilang magtungo sa car park at hanapin ang taong in charge sa lugar na ito upang makapag-attendance, dahil makakapagdesisyon lamang sila kapag natapos na ang snowstorm, dahil sa sitwasyon na ito, ay hindi na ito kayang maresolba sa pamamagitan lamang ng lakas ng mga tao. Makalipas ng ilang sandali matapos na magtungo sa car park ng lugar ang lahat ng mag-aalis sana ng makapal na snow sa harapan ng kanilang building. Ay sinabihan naman sila ni Xiao Jiang na namumuno sa committee na kailangan muna nilang pahupain ang malalang klima bago nila muling subukan na linisin ang kanilang daanan. Bukod pa doon ay nais din niyang sabihin sa lahat na ang car park na ito din ang magiging lugar sa pamimigay ng donasyon at sa pangungulekta, habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida, ay sa isip nito na mukhang ito na ang pinuno ng nabuong scam committee. Nagpasalamat naman ito sa lahat dahil sa hindi niya inaasahan na madaming mga homeowners ang bukas palad na i-donate ang kanilang mga supply. Ang kanilang mga donasyon ay makakatulong sa ibang mga owners na humaharap sa matinding sitwasyon. Sa nangyari ay masaya naman na nagbigay ng kanilang mga supply ang ibang mga homeowners at sinabi na sa ngayon ay sama-sama silang lalaban, at hanggat nagkakaisa sila, ay naniniwala ito na magagawa nilang mapagtagumpayan ang krisis na ito ng sama-sama. Sa isip naman ni Han Feng na makikita nila pag dumating sa punto na malaman nilang walang katapusan ang frozen apocalypse na nangyayari, dahil sa pagsisisihan nila ang naging desisyon ng mga ito na ibigay ang kanilang sobrang mga supply upang makatulong sa ibang naubusan na. Nang bigla naman itong may napansin sa dikalayuan, at ito ay ang head nurse sa hospital na kanyang pinuntahan noong nakaraan, ngunit dahil sa siksikan ng mga tao sa paligid, ay sa hindi inaasahan ay bigla naman itong natamba. Ngunit agad naman na nasalo ng ating bida. Namukha naman siya ng nurse, kaya naman ay tinanong niya si Han Feng na kung gumaling na ba ang kanyang paa. Agad naman na dumpensa sa tanong ang ating bida at sinabi na mabilis ang kanyang paggaling sa lahat ng klase ng pagkakasugat mula pa ng bata siya. Sa nangyari ay napabilib naman sa kanya ang dalaga dahil sa labis na kahanga-hanga ang bagay na iyon. Matapos ay inalok naman ng ating bida ang dalaga ng tulong sa pagbubuhat ng kanyang mga dalahin. Ngunit nang kinuha naman niya ang dala-dala ng dalaga, ay bigla na lamang nang inig ang mga tuhod nito sa labis na bigat, dahil dito ay napatanong naman siya na kung ano naman ang laman ng mga ito, agad naman na sinabi ng dalaga na ang mga ito ay ang mga medical supply, at nais niyang i-donate ang ilan sa mga supply niya sa kanilang committee. Dahil sa napansin naman ng dalaga ang hirap sa mukha nito, ay sinabihan naman siya nito na siya na lamang ang magdadala, na hindi naman sinang-ayunan ni Han Feng at sinabi na wala lamang ito. Matapos ay agad naman na tinanong ng dalaga ang pagkakakilanlan ng ating bida, kaya naman ay agad na din itong nagpakilala, dahil dito ay sumunod na din ang head nurse at sinabi na siya ay si Jinzu at ikinagagalak niyang muling makita at makilala ito. Nang bigla naman na may sumagi sa dalaga, upang madikit ang bumper ng dalaga sa ating bida, sa nangyari ay agad naman itong lumayo at humingi ng pasensya. Nang bigla naman na sumingit si Haiwana sa kanilang dalawa at sinabi na nandito din pala si Han Feng. At kung bakit hindi siya sinabihan nito na lumabas na pala siya ng kanyang bahay, matapos naman na damaykit nito sa ating bida, ay agad naman na napatanong si Haiwana na kung sino naman itong bagong kaibigan niya, ngunit hindi na nagawa pa ang makapagsalita ni Han Feng dahil sa agad naman na kinuha ng dalaga ang mga gamit nito at sinabihan ang dalawa na ituloy na lamang nila ang kanilang pag-uusap at ihahatid na lamang niya ang mga kahon na i-donate niya. Nang bigla naman na sinabi ni Haiwana na naparito lamang siya upang kuhanin ang kanyang ayuda, ngunit labis siyang nag-aalala para sa ating bida dahil sa hindi ito nagre-reply sa kanya, napasabi naman si Han Feng na magre-reply na sana siya. Ang kaso nga lang ay palagi niyang nakakalimutan ito,
hindi naman siya pinaniwalaan ni Haiwana at sinabi na ng bababae lamang ito, dahil sa naaktuhan niya silang dalawa. Nang bigla naman nitong tinanong ang ating bida na kung mayroon pa ba siyang sobrang pagkain sa kanyang bahay, dahil sa paubos na ang kanyang mga naitabi. Kaya naman ay bakit hindi siya nito bigyan ng ilan? Sa mga naririnig naman na ito ni Hanfeng ay hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob nito na manghingi. Kaya naman ay sinabihan siya nito na wala na siyang madaming pagkain na natitira, ngunit maaari naman siya nitong bigyan kahit papaano. Matapos ay tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit hindi ito nag-reply sa kanyang sinabi dito noong nakaraang mga araw, kaya naman ay ngayon na niya nais na marinig ang sagot nito, kung maaari ba siyang tumira sa kanyang tahanan sa loob ng ilang mga araw nang magkasama silang dalawa. Dahil dito ay bigla naman na natigilan ang babae, at sinabi na hindi niya alam ang nais nito noong araw na iyon, ngunit kung nais siyang makausap ng ating bida ay hantayin nito kung kailan siya mag-o-online. Sa narinig na ito ni Hanfeng ay agad naman niyang tinalikudan ito at sinabi na babalik na lamang siya, ngunit pinigilan naman siya nito, at sinabihan na napansin niyang mukhang nagbago na ang ating bida nitong mga nagdaang mga araw, at alam naman niya na seryoso siya sa nararamdaman nito para sa kanya ngunit hindi pa talaga siya handa. Sabi pa nito na hindi niya nais na isipin ng ibang mga tao na sama-sama lamang siya sa ating bida dahil sa mayaman ito, kaya naman ay humiling pa ito ng kaunting panahon sa kanya. Sa isip nito na kung hindi pa siya namatay noon ay maniniwala pa din siya sa lahat ng kanyang sasabihing kasinungalingan dito, kaya naman ay kailangan nitong alisin ang pagpapanggap na ginagawa niya, at nais din niyang malaman kung sino ang kasama nito na pumaslang sa kanya. Nang bigla naman itong napasabi na kung bakit pa nga ba niya kailangan na hanapin ito, dahil magpapatuloy lamang siya na gaya sa kanyang nakaraang buhay, ang hayaan ng babaeng ito na muling dalhin sa kanya ang lalaking iyon. Kaya naman ay sinabihan na lamang nito ang dalaga na bukas ay dadalan siya nito ng mga supply na pagkain, na labis naman na ikinasaya ni Haiwana. Matapos ay agad naman na nagpaalam ang mga ito sa isa't isa at sinabi na sa online na lamang sila mag-usap, at nang makalayo ay nagkaroon naman ng kakaibang saya ang babae dahil sa sinabing iyon ng ating bida. Kinabukasan naman matapos ng kanilang pagkikita, ay galit naman sa kanya ang dalaga dahil sa hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag at pag-chat, ngunit hindi naman ito pinapansin ng ating bida, at patuloy lamang sa pagtamasa ng masarap na buhay sa kanyang silid. Sabi nito na sa mga hindi mabilang na mga eksperimento sa nakalipas na 5 araw, ay nagawa niyang makumpirma ang dalawang bagay. Ang una ay ang mga karne ay hindi magagawang mapalaki ng walang limitasyon. Ang ikalawa ay gaya ng soybeans, ay ang mga karne ay maaaring may reproduce ng walang limitasyon. Sa tuwing tumutubo ang puno ng beans, ay ginagamit niya ang kalahati nito upang magpatubo, at ang kalahati naman ay ginagamit niya upang kainin, ito ay ginagawa niya din sa pagpaparami ng mga karne. Sa ilalim ng 2 uri ng ilaw sa kanyang kamay, ay ang kalahating piraso ng karne na mayroong ilang piraso ng soybeans, ay nagagawa niyang makagawa ng 1 buong piraso ng steak, at ang parehong proseso ay magdudulot ng madaming piraso ng steak. Gumawa na din siya ng ilang mga pagsubok sa muling paggawa ng karne, kaya naman ay sa tingin niya na hindi na nito pa kakailanganin na mangamba patungkol sa kanyang makakain sa hinaharap. Lumipas ang ilang mga araw, at ayon sa balita ay ito na ang ika-19 na araw ng snowstorm. Ngayon ay ipapakita nito ang sitwasyon sa Maldives, 78 kilometro mula sa equator ng mundo kung saan ay sinasabing mainit na lugar, at ang temperatura dito ay bumaba na sa -42 degrees. Ang buong isla ay nabalot na ng matinding yelo, na kahit ang mga dagat sa lugar ay mabilis na nagyelo, at ayon sa mga eksperto, ay ang kapal ng yelo sa lugar ay umabot na sa 55 cm mula sa ilalim, at sa kanilang pagkakaunawa ay ang sitwasyon sa lugar malapit sa equator ay hindi nalalayo sa kanilang nararanasan. Sa nangyari ay napasabi na lamang si Hanfeng na ang sitwasyon na ito ay malayong-malayo sa totoong nangyayari kumpara sa ibinabalita sa telebisyon, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may narinig itong pagsabog sa di kalayuan, kaya naman ay napasabi na lamang siya na ito na ang ika-7 pagsabog na naganap sa lugar sa loob ng ilang araw matapos na mag-umpisa ang apocalypse, kaya naman ay ano naman kaya ang nangyayari doon. Nang nagulat naman ito, dahil sa nakita niya ang napakadaming mga helicopter ng militar sa paligid, ang sitwasyon sa labas ay isa din sa dahilan kung bakit ang ibang mga homeowner ay nagpapanik.
Ang mga owners sa kanilang lugar ay palaging nagtitipon sa kanilang basement car park at nakikipagpalitan ng mga kinakailangan na supply ng pagkain, ngunit mayroon ding mga owner ang ginagamit ang oportunidad na ito upang manglamang sa kanilang kapwa, upang magsanhi ng madaming pagtatalo. Sabi pa nito na ayon sa nabasa niya sa kanilang group chat, ay sinasabi ng grupo na nabuo dito sa mga tao na humaharap sa labis na kahirapan, na magtungo sa kanilang basement car park upang tanggapin ang kanilang mga ayuda ng libre. Sa lugar naman ng basement car park, ay nagtungo doon si Han Feng, at sa paglalakad ay napasabi ito sa kanyang isip na kung hindi lamang nito kailangan na mang-alap ng impormasyon ay hinding-hindi siya lalabas ng kanyang bahay at magtutungo sa lugar na ito. Bago siya muling nabuhay, ay mayroong naganap na rebelyon sa kanyang mga kapitbahay, at kung tama ang kanyang naalala, ay may kaugnayan ang kaguluhan na iyon sa mga taong ito, ngunit ang ipinagtataka niya lamang ay bakit ipinamimigay nila ang mga supply at hindi ang lokohin sila patungkol dito, kaya naman ay ano ang nangyayari ngayon, kaya naman ay kailangan niyang malaman ang tunay na sitwasyon sa lugar na ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.